Um, Ayan po, tayo po ay bilang mag-present testimony. And ako po ay bilang representative po ng Masinop, the Non-Pathfinder Club. Ako po personally, noong una po, wala po akong balak po maging MGT po. Kasi parang una ko na po agad naisip na another responsibility na naman po siya. Pero, nung ano po, during VOY po, first VOY, doon po na-introduce po sa akin yung pagiging master guide. Kasi po, si Pastor Yong, tsaka po si Ate Mi, sila po yung nagsasabi po sa amin kung ano po yung master guide, kung ano po yung mga ginagawa doon, ganyan. And nung nasausawan na rin po ni Ate Mabel, nasabi niya nga po na siya lang po yung naging master guide po. Sa marami po siyang kasama, pero siya lang po yung nag-iisang master guide dito po sa Masinaw. So, nakakaawa naman po siya, ayun. Kaya po, dinamayan na po namin. Marami po kaming dumamay, actually, mga 50 po yun na nabudol. Hindi naman nabudol, pero marami pong tumanggap as, ano nga yun, yung induction po, yun. Nasa 50 po kami na induct. Tapos, doon na po nag-umpisa po yung training. Sabi ko po, nung una po, parang another ministry na naman ganun. Siyempre parang kami po as a youth, parang mareklamo po, aminin ko po, ganyan. Pero gumagawa naman po. Tapos, nung na-realize ko po na okay po pala, nung during IST po, sa lahat po ng training, ayun po yung pinaka na-enjoy ko. And doon ko po na-feel kung ano po yung totoong meaning po ng pagiging master guide. Kumbaga po tayo po, hindi lang po tayo master guide dahil tayo po yung leader, tayo po yung nangunguna sa gawain po ng church. Master guide po tayo kasi po para ma-share po natin sa ating pong community, hindi lamang po dito po sa ating Adventist community, kundi yung outside po ng ating pong community na ganito po tayo as Adventist, ganyan. Hindi lang po tayo about gospel, spiritual po. Pero itong mga ginagawa po natin kanina, yung pinakita po nila, yun po yung mga basic lang po na kahit hindi ka po Adventist, dapat alam mo yun. So parang ang ganda-ganda lang din po na meron po tayong ganitong training sa church po natin na for sure po magagamit po natin siya in the future. Kunyari po, nagkaroon na po ng sa second coming po yung bago mangyari sa second coming ngayon. Di ba po usigin po tayo? So, ano pong gagawin natin kung hindi po natin alam yung paano po tayo mabubuhay, ganun po, yung mga basic lang po. So, napaka-importante po nito na naturo po sa atin po. And ayaw po mga kapatid na bilang master guide po, hindi po dito natatapos yung ating pong gawain. Kundi ito pa lang po yung start ng commitment po natin sa Panginoon na alam po natin na kapag po tayo ay invested na po, mas malaking responsibility, mas malaking ministry, mas marami pong gawain yung ipe-prepare po ng Panginoon para po sa atin na gagampanan po natin. And yun nga po, gaya po ng sabi ko kanina na tayo po hindi lang po tayo basta leader, kundi sana po nakita rin po sa atin kung paano po nag-work sa atin si Kristo sa buhay po natin. And share po natin yung life po na yon sa ating po mga nakakasama and sa outside po ng ating pong community. Yun lamang po and thank you po. So, magandang hapon po sa ating lahat. Ako naman po, ang testimony ko po sa inyo ngayong hapon. Mag-uumpisa po ako year 2018. Kasi doon po yung araw na ako po ay unang-unang beses na na-induct sa simbahan po nung Magsaysay. Nung mga panahon pong yun, hindi ko pa alam kung ano yung ibig sabihin nito. Kaya parang ang ginagawa ko nung time na yun, parang laro-laro lang, ganyan. Tapos, nung nalaman ko na parang ang dami naman gagawin, ang daming kailangan ibasa, kailangan mga uniform na gagawin, na bibilhin. Sabi ko, parang atras ako dito sabi ko. Kasi, sa totoo lang, nung time na yon nag-aaral pa ako sa college.
sabi ko, ang daming gagawin, daming susulat, daming pag-aaralan. Paano ko isisingit? Ang nangyari, tinatawag ako ng aming master guide na si Sol Bagtas. Ayan. Sabi niya, ipagpatuloy ko daw po. Ipagpatuloy ko daw po. Ang dami ko bang reason, andyan yung time na urong sulong ako. Kasi talagang hindi ko siya gaano feel pa eh. Tapos nung unti-unti, yung mga kasabayan ko, may nakita na ako na isa na silang ganap na master guide. Tapos ang dami na nilang activity na sinasalihan, napupuntahan, na hikingan. Sabi ko, ako ito pa lang. Diba? Tapos nung nagkandak ang kasino ng camping, nandyan po sila Brother Joel na nag-i-invite sa akin na tara na doon, nasama ka na para may pagpatuloy mo yung hindi mo natapos dati, sabi niya sa akin. Urong sulong pa rin ako, nagdududa pa rin ako, parang wala talagang parang hindi ko matatapos yan, wala akong tiyaga magsulat, magbasa ng mga mahabang libro. Dinagdagan ni Christy, ang pinsan ko, hanggang sa si Mama Lu. Nagsabi siya sa akin na manalangin ka daw na Panginoon ang magbibigay sa'yo ng tamang pasya, sabi niya sa akin. Last 2 minutes na po mga kapatid. Gabi, in-invite ako ni Christy kasi nandun ako sa bahay ng lola namin. Sabi niya, ate, hindi ka pa naka-impake, hindi ka pa nakagaya. Aalis na tayo ng madaling araw, sabi niya. Sabi ko, paano ba ito? Talagang nagkadalawang isip pa rin po ako mga kapatid. Humingi ako ng sign sa Panginoon na sabi ko, Lord, kung kalooban mo, magigising ako sa oras na binigay ng pinsan ko sa akin at makakasama ako sa camping. Mga kapatid, alam mo nangyari, hindi ako nakatulog. Kasi talagang pinantayan ko na lang yung oras kasi iniisip ko, baka hindi ako magising, di ba? Ang nangyari, nung oras na hindi ako makatulog, nag-impake na lang ako. Tapos bago po nangyari yon, nagkaroon ng induction. Pasok ko po dito sa church, kinausap ko si Ma'am Mary kung pwede yung mga una kong requirements. Sabi po niya, expired na. So okay lang po sa akin yun kasi hindi ko rin naman talaga napag-aralan yung mga unang yun. Kaya wala na talaga akong idea doon. Kasi iniisip ko, bakit tanungin ako? Kaya sabi ko, buti na lang mag-umpisa ako sa una. Kasi talagang sisikapin ko siya ng mapag-aralan. Sisikapin ko siya na matutunan. Kasi dito ko talaga siya nalaman na yung mga libro na hindi ko masyadong pinapansin. Nung nagkaroon ng parang exam or ano yun, hindi ko po talaga akalain na mabubuod ko yun. Mababasa ko siya ng ganong katagal, binigyan ko ng pasensya yung ganong senaryo ng buhay ko. At nung araw po na maiindak na kami, sabi naman Mary May sa akin, kailangan matapos mo to Hindi nyo ito matapos, iiyak ako. Tumatak yun sa isip ko mga kapatid. Ayaw ko naman na may isang taong na iiyak dahil lang sa hindi ko natapos itong bagay na ito. Kasi ako rin naman ang makikinabang eh. Yun po yung pumasok talaga sa isip ko. Hanggang sa nakapunta na po kami sa camping, natapos ko yung 3 araw na yun, nakauwi kami. Nag-test ako dito po kami sa Aroma. Alam naman po dito ng iba, ng church po ng Aroma ay bago pa lang. Yung asawa ko po, madalas siyang magparinig na magkandak na rin tayo dito, magkandak na rin tayo dito. Pero dead na lang. Kaya sabi ko sa pinsan ko po, na tapusin natin to. Malay mo, sabi ko sa kanya na tayo talaga yung ginamit ng Panginoon dito sa church natin. Hindi man sila sumuporta, pero nandyan naman yung iba pang mga kapatiran natin na susuport sa atin. Umpisahan natin sa mga kapitbahay, sabi ko sa pinsan ko. At nung natapos nga po kami sa sa training namin, sabi ko sa asawa ko na, ikaw din, sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, sige, kapag nagkandak kayo dito sa Aroma, mag-aakay din ako, sabi niya, lalo na daw yung mga tagalabas. Kaya sabi ko nga po, kailangan lang talaga sa bawat galaw, bawat desisyon na gagawin natin, kailangan talaga may panalangin. Wag na wag po talaga mawawala yun sa atin mga kapatid.
Katulad ako, hindi naman ako nag-decide, pero bakit hindi ako makatulog ng gabing yun? So, ibig sabihin yun na siguro po talaga yung sign na dapat matapos ko to. Kasi naalala ko po na master guide, always a master guide. Yun lang po. Master Guide training journey ay nag-start po 2016 pa. College pa lang po ako nag-training na ako. At yung journey ng Master Guide ay talagang journey siya ng commitment. Kasi kapag hindi ka committed, hindi ka ma-invest. So, matagal-tagal na po ako nag-training at dahil hindi ko po matapos yung mga requirements, hindi po ako ma-invest. At masasabi ko na yung Master Guide training ay naging malaking tulong para mas magkaroon pa ako ng disiplina sa sarili ko. Siyempre, kailangan prompt ka. Tapos, sumusunod ka sa mga sinasabi ng nag-train sa'yo. Kailangan mo talagang mag-comply. Tapos, yung proper attire mo. Kung paano mo i-conduct yung sarili mo sa harap ng maraming tao. At syempre, napakarami din knowledge na nakuha ko sa Master Guide training. Natuto ko kung paano mag-bubbles, sa swimming, kung paano syempre yung mga bandaging natin, yung mga lashing, kung paano mag-bake, kung paano magluto sa papel. Sobrang daming learnings sa Master Guide. At ang pinaka hindi ko talaga makakalimutan sa aking experience bilang isang trainee na talagang nag-udyok sa akin na ma-invest ngayong araw is yung nag-camp kami at nung bago namin tapusin yung camp namin, in-end namin siya sa MISPA. Madalas kasi ginagawa namin yung MISPA pag mag-open kami ng program ng Pathfinding sa church. Tapos, yun lang, MISPA ka lang, ganun lang. Pero nag-train kami, talagang naramdaman ko na thank you Lord, ang lapit-lapit ng Panginoon sa akin, sobrang bait ng Panginoon sa akin, kaya talagang nakaka-motivate na ituloy yung training ko na to. At nandito na kami ni Ana, kung kami ay ma-invest, at kung ma-invest kami today, mag-i-start na rin kami sa training namin sa aming church. Kasi marami din kami na-induct, pero ang hirap talaga kapag yung commitment mo hindi andun. So, mas magiging instrument pa kami para sa aming church noon sa Baseco at sa aming club, sa Kalidos Pathfinder Club. Amen.